naman sentencing ng babae niya. No? Nagtatanong tungkol sa mga kriminal. May nahuli ka na ba daw na malaking kriminal? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal? Dapat ang sagot ni Duterte. Ikaw, dapat hulihin ko dahil kriminal ka. Attorney Conti, when would you consider a person a criminal? Your Honor, under the rules, a criminal would have to be convicted of a crime. Even if you have been convicted sa, for example, regional trial court, nag-appeal siya hanggang sa Korte Suprema, he's already considered a criminal under the eyes of the law? Yes, Your Honor, because there is a conviction. Of course, you can contest that. Pwede nyo pong sabihin na, under appeal pa rin naman, but the conviction stands. Based on the definition of Conti and the acceptance of ACOP by that definition, bakit pinapayagan pa yan, mga kababayan? Bakit pagka-congressman, allowed ka mag-hallucinate? Kaya, yan ang tanong. Di ba kayo nahiya, Papa? Salitain nyo yan dyan? Convicted yan? Nawawala kayo ng credibility na, no? Balik tayo po doon sa Quad. Tingnan mo itong Conti na ito, Conti. Itong attorney Conti na nagmamalunong. Anong pinagdadaldal nito tungkol sa criminality? Ano siya, criminal. Ano daw meaning ng criminal? Ay, pakinggan natin. Attorney Conti, when would you consider a person a criminal? Your Honor, under the rules, a criminal would have to be convicted of a crime. Even if you have been convicted sa, for example, regional trial court, nag-appeal siya hanggang sa Korte Suprema, he's already considered a criminal under the eyes of the law? Yes, Your Honor, because there is a conviction. Of course, you can contest that. Pwede nyo pong sabihin na, under appeal pa rin naman, but the conviction stands. It could be just that hindi siya nagsiserve ng sentence. Anong statement niya? If you are convicted, you're a criminal. Although that is argument that calls for an argument, no? Hindi po yan absolute, because we always believe in the so-called final judgment of the court. Tapos mayroong notice. Although, if we follow her definition, sino itong, bakit siya nakikihalubilo dito sa isang kriminal? If we follow her kind of argument, reasoning na ang isang convicted person, a felon, is considered criminal once convicted in spite appeal. Bakit nagkikipahalubilo siya sa partido nitong babaeng ito na convicted? Ipakita mo na yung anong ganina. Ito. Itong babaeng ito, by the name of Francis Castro, Francisca Castro, bakit pinapasalita pa yan? According to Conte, convicted na daw yan. Criminal daw yan. Bakit nagtatanong pa? Pinapayagan pa magtatanong. Ganun ba katindi ang Quad Committee na yan? Na pati mga kriminal ay pinapasalita? Mayroon ka bang dyan? Video dito sa pagtatanong nitong Castro na ito? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Pwede po sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal? Tingnan mo, Nagtatanong tungkol sa mga kriminal. May nahuli ka na ba daw na
malaking kriminal. Dapat ang sagot ni Duterte, ikaw, dapat hulihin ko dahil kriminal ka. Sabi ni Conte, convicted ka na. Ikaw dapat, ang hindi nakaupo dyan, dapat nasa kulungan ka na dapat kasi kriminal ka. Bakit inaalaw magtanong ng isang kriminal? Based on the definition of Conte and the acceptance of ACOP by that definition. Bakit pinapayagan pa yan? Mga kababayan, isang kriminal nandyan pa rin. At inaalaw pa na magtanong sa ating dating Pangulo na napakataas ang performance at trust rating. At saka ito, nag-file pa ng kaso kay Duterte, binasura ng korte. She claimed that mapapatay daw siya ni Duterte. Paano siya ipapatay ni Duterte? Si Duterte hindi kriminal. Siya ang kriminal. So siya ngayon ang convicted. Di ba, pare? What can you say about that? What kind of government do we have? That criminals are allowed to ask questions to non-criminals like President Duterte? Bakit pagka-congressman, allowed ka mag-hallucinate? Kaya, yan ang tanong. Ukol sa diniscuss natin kanina. Ano pa? Ano ba ang moral ascendancy ng babae yan over the rest of you dyan sa Quadcom? Hindi ba kayo nahiya, Papa? Salitain nyo yan dyan? Convicted yan? Nawawalan kayo ng credibility na, no? At saka, parang kung ikukumpara natin yung mga miyembro, ito, batang-bata pa lang. Pero matino na ang utak at magaling, matapang na magsalita. Maski alam niya na yung kanyang voice in those in the midst of all these people na gustong kurutin at yayariin si Duterte, matapang pa rin siyang dinipensa niya si Duterte. This is a congresswoman na napaka maayos na ang pagkatao. Ito. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista?